I was the 73rd Light Armor Company Commander. I was First Lieutenant then, under 1st Marine Brigade, as headed by then Brigadier General Emmanuel Artidosio, the Commanding General of the 1st Marine Brigade. So at that time, General Artidosio has only 2 Marine battalions, battalion landing teams, plus kumpleto siya ng artillery, and 6 lang yung tangke niya. Okay. Then, may dala pa nga akong 6. By the time na dumating kami, ongoing na yung firefight nila sa Munay. Umakyat na sina Colonel Crubin noon, sina Colonel Sidaw. Pinursu na with the approval ni General Simatu. Pinursu nila yung mga tumakbong MI from Kauswagan, umakyat sa bundok. Hinabol na nila yun sa taas. Doon na yung grabing bakbakan doon na namatay din si Captain Javier, class 95. Okay. Wala namang problema si General Artidosio noon kasi at that time, kumbaga talagang on the ground siya. Sumasama siya talaga sa operations. Tsaka maganda yung concept niya ng combined arms. Talagang yung fire support ng artillery, tapos yung fire support from the armored vehicles. Though limited yung mga armored vehicles sa terrain packet doon, nakaka-analyze pa rin. Mainly, ang main effort pa rin talaga is ground forces ng mga infantry, yung mga from the Marine Battalion Landing Team. Okay. Pagdating ko doon, yun na, sakto tapos na yun. So, ang next na operation na namin noon, from after kami may iwan sa Kauswagan, is i-liberate na yung Baluwi. Actually, yung Baluwi Bridge kasi, yun yung pag na-cross mo yun sa area ng Lanao del Norte, from the Tambo paikot sa Pantauragat sa kabilang side na yun dito doon tumakbo lahat yung MI noon. Okay. Kung yung Baluwi Bridge is the fastest route kung galing sa main highway ng Iligan and Maria Cristina, papasok sa kanila. Okay? Or else, doon ka sa bundok na sa kabila, sa Pantauragat. Choke point nila yung Baluwi Bridge na para mas mabilis mong pasukin, nadala mo rin yung mga tangke. Okay? So, no choice kami noon, umikot talaga kami sa likod, sa kabila, Pantauragat, pababa ng Baluwi Bridge. While the other forces nandun. So, kumbaga, i-envelope namin sila. Habang may suppression dito sa kabila ng opposite banks ng river from the government forces, nandito sila. Pababa na kami sa likod. Kasama yung task force ng army from galing Bukidnon pa yun Okay. So, nung binaba namin yun, may bakbakan din kami dun sa may Apu Hill, dun sa may Balut Island. Yung mga remnants nila, tumakbo na yun. Pababa na sila ng Palanao del Sur na sila. So, nakuha din natin yun in less than a day, yung Baluwi Bridge, tsaka yung Apu Hill. Yung Apu Hill, isa sa mga encampment nila yun na nakuha rin natin. Okay. Then, nagkaroon ng ceremonial turnover ng Port ID nung Baluwi Town, together with ako mga politiko ron, mga parang turnover ulit sa mga tao, sa mga local leaders na wala na yung MI. Baluwi Bridge, okay, together with the elements from kung 401st o anong brigade yung kay General Bagasin nun, under ng Port ID sa Maria Cristina Falls. So combined na kami ng operations with Army and Marine sa Baluwi Bridge. Okay, kami manggagaling kami sa Pantauragat, sa taas, i-clear namin yung Apu Hill. Okay. Tapos yung Port ID dito sa kabilang side ng Baluwi, i-clear yung bridge dahil yung MILF position doon sa Baloy. Panggulat dun sa mga MI tangke kasi Malakas ang loob kasi noon ng 1st Marine Brigade kasi marami kami na-recover sa Lanao Norte na mga peking RPG. Mga kahoy lang na inukit. So, medyo ang mindset
Hindi ganun karami. Though hindi ganun karami, well entrenched pa rin sila, kaya hirap pa rin pumasok. Pero within the day, yun nga, maganda yung concept niya. Naka-analyze din, takbo packet ng Sarmiento talaga yung pambalik ng Matanog yung mga kalaban. So, nung nakuha na namin yung kampo, kumuha lang sila ng isang hill. Nag-establish kami ng defensive position dun sa brigade headquarters nila. Nag-reconstitute ka yung 1st Battalion tsaka 10th Battalion dun sa hill. 2 hill sa kabila, sa kanan. Yung kalaban, pinaulan na lang kami ng ng mga mortars nila. Yung RPG ginawang mortars. So, nung that time, nagre-resupply kami ng mga tangke, ng mga bala, nagre-repositioning kami. Kasi nag-defensive position na. Doon na kami, nabundid ulit ako doon, nabundid ulit yung ibang crew ko. Sinasalabas kami ng tangke. Sakto sa kalsada bumagsak eh. Kami yung nabagsakan nun. Ng RPG, So, kasama ko yung Kapgu. Ano kami nun mga 2 beses na mundid sa isang araw, ayos. Pero okay naman kasi maganda si Jet. Nung unang mundid ko pala naman, na kami pabalik ni Jet Dosher. Kaya lang wala akong commander dun sa harap eh. So, tsaka mga kamay lang ng mga shrapnels naman, binalot lang. Tsaka sa legs. So, balik-balik ulit doon. Nung sumunod, medyo malala na. Sa likod, sa hita. Kaya na-evac na rin ako. Na-evac na rin ako noon. Kailangan na ng treatment. So, that time, yung pasarmento nila, hindi na ako kasama. Pero, puro ganun ang concept niya ito, Dosyo. Laging combined arm siya. Kasi imagine mo, 3 full complement na rifle battalions. Meron siyang isang kumpletong armor company na may APC, mayroong fire support vehicle, may recon vehicle, yung B-150. Tapos meron siyang isang kumpletong battery na 105. Tapos with air pa. Kaya very effective yung 1st Marine Brigade noon. From there, yung 403rd Brigade, maliliit na mga detachment ng MI, puro nga sinagasaan na lang yan. All throughout, mga nasa 40 plus, ang alam ko yung mga kampo lahat na nasagasaan eh. From Lanao from Lanao. Kasi pagkagaling doon, nung nabutas na yung Matanog, pinull out na yung 1st Marine Brigade, Busra naman ang kinuha eh. Pero yung resistance doon, hindi, halos wala na yan eh. Lahat nag-concentrate na sa taas, umakyat na sa Sarmiento at saka ng Abu Bakar, yung kalaban. So, yun yung malaking factor doon na nag-ease ng burden din sa 6ID nung binutas yung sa northern side ng Ramos Highway. Kasi nung nakuha yung Matanog, nung nakuha yung boundary ng Matanog, May 1, May 1, ganun. Mumakbak na ng 105. Kumbaga, pinaulanan na yung objective na brigade headquarters. Ano yun? Puro 105. Pagdating ng mga daybreak, 81 naman. 81. Kasi lumalapit na kami nun 81. Mga 2 clicks away, nagmumove na kami. Dala ko yung armor. Tapos isang batalyon sa kabilang flank, isang batalyon sa right flank. Yung 1st Marine Battalion, nag-serve na siya dun sa malayo na eh. Paakatin na niya i-occupy niya yung isang mataas na hill dun eh. Ano ito kasi book specific eh. Occupy niya yung mataas na hill dun, confronting yung brigade headquarters sa baba. So kami sa baba sa gasang ganon, armor company, sa left 1 Marine Battalion, sa right 1 Marine Battalion, tapos may isang supporting battalion doon sa taas na nag-serve ng kanan. The intention was based on the briefings that May 1 is meron na nga intention na mag-all out war versus the MILF dito na sa Matanog area. So 3rd Marine Brigade under General Benaventura was already preparing na rin at that time. Then nangyari yung kauswagan ng March. So
parang nangyari, parang na-preempt yung May na plano na all-out war, pumutok na yung Kauswagan agad. So, pagdating ng 1st Marine Brigade sa Kauswagan through the leadership of General Teodosio and as guided by 4th ID under General Simatu, tinuloy-tuloy na yung clearing operation sa Kauswagan. And it lasted for only a few hours. Na-clear agad yung Kauswagan, tapos umakyat yung mga MILF papuntang Tambo, Munay, paakyat sa taas. So immediately cleared na yung Kauswagan. May firefight pero wala naman losses sa government side noon. Recon sa kaliwat kanan. Sila na yung parang nag-sweep ng kalsada. So mga 2 clicks away nga, tigil muna kami kasi nga pagpasok ng mga 7:30, air support na. Nandiyan na yung OB-10, nandiyan na yung MG. So talagang binugbog muna ng aerial bombardment, yung objective. Okay, so combined arms talaga na ground indirect fires na madaling araw para puyat yung kalaban. Tapos 81 bago magliwanag. Tapos habang nagmo-move kami, tinigil lang kami 2 clicks away, tapos airstrike na. Nung clear na yung airstrike, mga 9:30 ng umaga, move forward na kami. Tapos yun na, puro ground na bakbakan na sa daan. Oo, nahati yung attention ng mga MI sa Sarmiento eh. Dati hirap na hirap doon yung 3rd Marine Brigade tsaka mga taga 6 ID, hindi makapasok. Kasi ang front na hinaharap lang nila, doon lang eh. Doon lang sa southern side nung nakita nilang may isang brigade dito, mas malakas pa, na 3 battalions, nagati-hati sila. Kaya napabilis yung makuha yung Sarmiento nun. So ang doon, ang natutunan talaga namin is sa ganung may conventional pa rin talaga. Sa ganung sistema na establish yung kalaban na naka-encamp sila. Talagang conventional approach pa rin ang nangyayari talaga. Combined arms talaga. Kung hindi gumamit si General Teodosio ng air, tsaka ng artillery, tsaka ng armor, kung ground troops lang na bara-bara lang, tapos wala siyang concept of operations niya, wala siyang concept of anong maneuver niya, siguro malala yung mangyayari, hindi ganun kabilis. Kami, na nakakamaneuver na nga yung 4th Battalion kasi nabutas na namin yung bunker dun sa kasi parang parang kurbada na packet na ganun. Dun sa kurbada, yung bunkers, lahat ng papasok doon na 50 meters, talagang release lang sila ng RPG. Tapos hindi makaya ng 81, kaya nga hindi kaya ng 90 na mga recoilless na shoulder fired ng mga tropa natin. Kasi hindi nga makadikit din eh. Ang naka-damage lang doon talaga yung 90 na kanyon ng tangke. Kaya lang napuruhan din nga yung isa ko. Nung nakuha yun, nakamaneuver, pasado alas 12 ng konti, yun na yun, nakadikit na kami sa kanila. Naputol na rin yung nyog, nalapitan na namin sila, palayo na sila ng palayo, hinahabol na lang. Kumbaga kiniklear na yung mga trenches, kami mga naka-fire support na lang sa kalsada, 50. Tapos ongoing yung firefight dun sa kabila, sa 1st Battalion dun sa may hill. Kasi doon tumakbo yung iba, sakto nandun yung 1st Battalion. Doon medyo maraming critically injured sa amin. Kasi grabe yung bakbakan nila talaga doon. Tapos takbuhan sila doon sa taas. Kita mo sa taas, pati mga MI. Talagang karampulan sila doon sa taas. Na pagbaba nila, hindi nila, nandun pa yung 10th Marine Battalion namin. So, doon, naipid din sila. Kung maganda yung concept niya nun. Doon wala kaming paper na orders, wala kaming offered kay General Teodosio. Parang basketball lang na ito yung mapa. Kaya nabalutan, dito ka Sidaw, dito ka Ivan, dito yung tangki mo.
Tapos parang basketball nga lang kasi walang orders, walang walang plano-plano. So wala, puro karamihan na bunkers ng mga RPG na kakanalize ka dun sa mga critical area ng kalsada. Kasi ang Ramos Highway, di ba, may mga parang zigzag yon. So maganda yung mga encampment nila sa gilid ng kalsada na sa paliko pataas, na canalize yung tangke, hindi na maka-forward. So doon kami nung una nahihirapan kasi paliko pa lang, RPG na. So yung first na 3 tangke ko, puro tinamaan yun. Dahil hindi rin maputukan ng tropa, dahil dito maisan, tas malalim tong port battalion dito. Hindi din nila makita yung malapitan yung sa may bunkers. Maganda yung pwesto sa kurbada. So ang naitira din namin doon para mapacify yung bunkers, yung fire support vehicle ng Marines ng Armor, yung 90 Kakiril, yung kanyon. So yun na yung sinugal namin na kumbaga nagdalawang 90 na kami, tangke ko, tangke nung aking gunnery sergeant, sa daan, ganyan na kami. Siya yung susuong na parang mapipake na, di ba yung RPG, ma-range lang niya yung bunkers, pinipid niya sa akin, pagpasok ko, tsaka ko puputukan. So yun, nakuha namin yung bunkers na yun. Doon na mismo yung entry ng Brigade Headquarters. From there, naka-maneuver yung Port Marine Battalion namin sa left side, naka-maneuver siya. So, napasok yung Brigade Headquarters. Well, entrenched pala yun. Entrenched Talagang maganda yung nila doon. Ang injury lang sa amin noon, isa lang na ang patay isa, na-snipe ng opisyal. Tapos, yung isa nabalian lang sa pag-maneuver Pero wala, basically kaming mga shrapnels lang. Ako noon, yung mga tropa ko, yan, na shrapnels lang sa tangke. Ako mismo, yung tangke ko mismo, yung driver ko, putol din yung paa. Nung maneuver namin na yun, kasi nahagip din kami. Nahagip din kami na yun. Kasi yung mga nyug, pag mga nyug kasi na binabagsak nila sa daan, madali lang sasampahan lang ng tangke yun Pero ang ginagawa nila, pinuputol nila na sa taas para nakaganyan yung tangke. Yung mga coconut trees. So hindi siya nakalatag sa kalsada na madaling sampahan, nakaganyan. So ang unang na-realize namin noon is malaking bagay yung chainsaw na hindi part ng CCI hindi part ng TOA natin. Wala man tayong chainsaw So resort ka ulit sa mga tao, sa mga civilian, saka kapgu. Saka yun, very critical na yung gagapang papuntang nyog para i-chainsaw yun na may nangi-snipe. So, sinong susugal doon na tropa na gagapang, yun. So, kapgu yung tagaputol namin, meron kaming mga force recon na kasama nung tropa na gumagapang para i-chainsaw. Kasi hanggat hindi maklear yun, hindi makapasok yung tangke. Hanggat hindi makapasok yung tangke sa highway, walang maka-fire support dun sa mga maisa na mamanyuberan ng mga tropa. Malaking tulong talaga yung kapgo kasi sila utusan mo mag-chainsaw Brigade Headquarters nila yan So maaaring yung nila paglaban. Nung una, ina-expect na makikipagpatayan talaga sila na hold the line sila dun Pero pagdating ng after lunch kasi nung nahirapan kaming pumasok kasi nga 4 na tangke ko na yung butas pero umaandar naman yung tangke ko na immobilize talaga kasi driver ko, yung kanyon ko na tangke, driver ko putol pa tapos ako mismo tinamaan na rin. So nung inebak namin sila, hinold ko muna yung mga tangke doon sa may pakurbada. Tapos inebak ko lang kasi si General Todosio is always 500 meters behind lang namin andun lang siya So inatras ko lang yung mga wounded ko doon sa tangke, pati ako. Tapos kinuha ko na yung reserve na tangke niya. Balik ulit kami doon sa taas. Pinaulanan na yung objective na Brigade Headquarters.
Ano yun, puro 105, 105. Pagdating ng mga daybreak, 81 naman. 81. Kasi lumalapit na kami noon, 81. Mga 2 clicks away, nagmo-move na kami. Dala ko yung armor. Tapos isang batalyon sa kabilang flank, isang batalyon sa right flank. Yung 1st Marine Battalion, nag-serve na siya dun sa malayo na eh. Paakatin na niya yung, i-occupy niya yung isang mataas na hill dun eh. Nalungkot ako kasi book specific eh. Occupy niya yung mataas na hill dun, confronting yung brigade headquarters sa baba. So kami sa baba sa gasang ganon, armor company, sa left 1 Marine Battalion, sa right 1 Marine Battalion, tapos may isang supporting battalion doon sa taas na nag-swerve ng kanan. Force Recon, sa kaliwat kanan. Sila na yung parang nag-sweep ng kalsada. So, mga 2 clicks away nga, tigil muna kami. Kasi nga, pagpasok ng mga 7:30, air support na. Nandiyan na yung OB-10, nandiyan na yung MG. So, talagang binugbog muna ng aerial bombardment, yung objective. Okay, so combined arms talaga na ground indirect fires na madaling araw para puyat yung kalaban. Tapos 81 bago magliwanag. Tapos habang nagmo-move kami, tinigil lang kami 2 clicks away, tapos airstrike na. Nung clear na yung airstrike, mga 9:30 ng umaga, move forward na kami. Tapos yun na, puro ground na bakbakan na sa daan. Sa small arms, wala. Puro karamihan na bunkers ng mga RPG na kakanalize ka dun sa mga critical area ng kalsada. Kasi ang Ramos Highway, di ba, may mga parang zigzag yon. So maganda yung mga encampment nila sa gilid ng kalsada na sa paliko pataas, na kanalize yung tangke, hindi na maka-forward. So doon kami nung una nahihirapan kasi paliko pa lang, RPG na. So yung first na 3 tangke ko, puro tinamaan yun. Dahil hindi rin maputukan ng tropa, dahil dito maisan, tas malalim tong 4th Battalion dito. Hindi din nila makita yung malapitan yung sa may bunkers. Maganda yung pwesto sa kurbada eh. So ang naitira din namin doon para mapacify yung bunkers, yung fire support vehicle ng Marines ng Armor, yung 90 Kakiril, yung kanyon. So yun na yung sinugal namin na kumbaga nagdalawang 90 na kami, tangke ko, tangke nung aking gunnery sergeant, sa daan, ganyan na kami. Siya yung susuong na parang mapipake na, di ba yung RPG, ma-range lang niya yung bunkers, pinipid niya sa akin, pagpasok ko, tsaka ko puputukan. So yun, nakuha namin yung bunkers na yun. Doon na mismo yung entry ng Brigade Headquarters. From there, naka-maneuver yung 4th Marine Battalion namin sa left side. Naka-maneuver siya. So, napasok yung Brigade Headquarters. Well, entrenched pala yun. Oo, entrenched eh. Talagang maganda yung ano nila doon. Ang injury lang sa amin noon, isa lang eh. Ang patay isa, na-snipe ng opisyal. Tapos, yung isa nabalian lang sa pag-maneuver eh. Pero wala, basically kaming mga shrapnels lang. Ako noon, yung mga tropa ko, yun, na shrapnels lang sa tangke. Ako mismo, yung tangke ko mismo, yung driver ko, putol din yung paa. Nung maneuver namin na yun, kasi nahagip din kami. Nahagip din kami na yun. Kasi yung mga nyug, pag mga nyug kasi na binabagsak nila sa daan, madali lang yun, sasampahan lang ng tangke yun eh. Pero ang ginagawa nila, pinuputol nila na sa taas para nakaganyan yung tangke.
yung mga coconut trees. Oo, so hindi siya nakalatag sa kalsada na madaling sampahan, nakaganyan. So ang unang na-realize namin noon is malaking bagay yung chainsaw na hindi part ng CCI, na hindi part ng TOA natin. Wala man tayong chainsaw eh. So resort ka ulit sa mga tao, sa mga civilian, saka Kapgu. Saka yun, very critical na yung gagapang papuntang Nyog para i-chainsaw yun na may nangi-snipe. So, sinong susugal doon na tropa na gagapang, yun. So, Kapgu yung tagaputol namin, meron kaming mga force recon na kasama nung tropa na gumagapang para i-chainsaw. Kasi hanggat hindi maklear yun, hindi makapasok yung tangke. Hanggat hindi makapasok yung tangke sa highway, walang maka-fire support dun sa mga maisa na mamanyuberan ng mga tropa. Malaking tulong talaga yung Kapgu kasi sila utusan mo mag-chainsaw eh. Brigade headquarters nila yan eh. So, maaaring yung tan nila eh, paglaban. Nung una, ina-expect na makikipagpatayan talaga sila na hold the line sila dun eh. Pero, pagdating ng after lunch eh. Kasi, nung nahirapan kaming pumasok, kasi nga, 4 na tangke ko na yung butas eh. Pero umaandar naman, yung tangke ko na immobilize talaga kasi driver ko, yung kanyon ko na tangke, driver ko putol pa eh. Tapos ako mismo, tinamaan na rin. So nung inebak namin sila, hinold ko muna yung mga tangke doon sa may pakurbada. Tapos inebak ko lang kasi si General Teodosio is always 500 meters behind lang namin eh. Andun lang siya eh. So inatras ko lang yung mga wounded ko doon sa tangke, pati ako. Tapos kinuha ko na yung reserve na tangke niya. Balik ulit kami doon sa taas. Push forward ulit kami na nakakamaneuver na nga yung 4th Battalion kasi nabutas na namin yung bunker dun sa kasi parang yan eh, parang kurbada na packet na ganun. Dun sa kurbada, yung bunkers, lahat ng papasok doon na 50 meters talagang release lang sila ng RPG. Tapos hindi makaya ng 81, kaya nga hindi kaya ng 90 na mga recoilless na shoulder fired ng mga tropa natin. Kasi hindi nga makadikit din eh. Ang naka-damage lang doon talaga yung 90 na kanyon ng tangke. Kaya lang napuruhan din nga yung isa ko. Nung nakuha yun, nakamaneuver, pasado alas 12 ng konti, yun na yun, nakadikit na kami sa kanila. Naputol na rin yung Nyog, nalapitan na namin sila. Palayo na sila ng palayo, hinahabol na lang. Kumbaga kiniklear na yung mga trenches. Kami mga naka-fire support na lang sa kalsada, 50. Tapos ongoing yung firefight dun sa kabila, sa 1st Battalion dun sa may hill. Kasi dun tumakbo yung iba, sakto nandun yung 1st Battalion. Dun medyo maraming critically injured sa amin. Kasi grabe yung bakbakan nila talaga dun. Tapos takbuhan sila doon sa taas. Kita mo sa taas pati mga MI. Talagang karampulan sila doon sa taas. Na pagbaba nila, hindi nila nandun pa yung 10th Marine Battalion namin. So doon naipid din sila. Kumbaga maganda yung concept niya noon. Do wala kaming paper na orders, wala kaming offered kay General Teodosio. Parang basketball lang na ito yung mapa. Kaya nabalutan, dito Sidaw, dito ka Ivan, dito yung tangki mo. Tapos parang basketball nga lang eh. Kasi walang orders, walang plano-plano. Tangke talaga yung panggulat dun sa mga MI eh. Tangke kasi eh. Malakas ang loob kasi nun ng 1st Marine Brigade kasi marami kami na-recover sa Lanao Norte na mga peking RPG.
mga kahoy lang na inukit. So, medyo ang mindset hindi ganun karami. Though hindi ganun karami, well entrenched pa rin sila, kaya hirap pa rin pumasok. Pero within the day, yun nga, maganda yung concept niya. Naka-analyze din, takbo packet ng Sarmiento talaga yung pambalik ng Matanog yung mga kalaban. So, nung nakuha na namin yung kampo, kumuha lang sila ng isang hill. Nag-establish kami ng defensive position dun sa brigade headquarters nila. Nag-reconstitute ka yung 1st Battalion tsaka 10th Battalion dun sa hill, 2 hill sa kabila, sa kanan. Yung kalaban, pinaulanan na lang kami ng mga mortars nila. Yung RPG ginawang mortars. So, nung that time, nagre-resupply kami ng mga tangke, ng mga bala, nagre-repositioning kami. Kasi nag-defensive position na. Doon na kami, nabundid ulit ako doon, nabundid ulit yung ibang crew ko. Sinasalabas kami ng tangke. Sakto sa kalsada bumagsak eh. Kami yung nabagsakan nun. Ng RPG, So, kasama ko yung Kapgu. Ano kami nun mga 2 beses na mundid sa isang araw, ayos. Pero okay naman kasi maganda si Jet. Nung unang mundid ko pala naman, na kami pabalik ni Jet Dosher. Kaya lang wala akong commander dun sa harap eh. So, tsaka mga kamay lang ng mga shrapnels na mga binalot lang. Tsaka sa legs. So, balik-balik ulit doon. Nung sumunod, medyo malala na. Sa likod, sa hita. Kaya na-evac na rin ako. Na-evac na rin ako nun. Kailangan na ng treatment. So, that time, yung pasarmento nila, hindi na ako kasama. Pero, puro ganun ang concept niya ito, Dosyo. Laging combined arm siya. Set imagine mo, 3 full complement na rifle battalions. Meron siyang isang kumpletong armor company na may APC, mayroong fire support vehicle, may recon vehicle, yung B-150. Tapos meron siyang isang kumpletong battery na 105. Tapos with air pa. Kaya very effective yung 1st Marine Brigade noon. From there, yung 403rd Brigade, maliliit na mga detachment ng MI, puro nga sinagasaan na lang yan. All throughout, mga nasa 40 plus, ang alam ko yung mga kampo lahat na nasagasaan eh. From Lanao from Lanao. Kasi pagkagaling doon, nung nabutas na yung Matanog, pinull out na yung 1st Marine Brigade, Busra naman ang kinuha eh. Pero yung resistance doon, hindi, halos wala na yan eh. Lahat nag-concentrate na sa taas, umakyat na sa Sarmiento at saka ng Abu Bakar, yung kalaban. So, yun yung malaking factor doon na nag-ease ng burden din sa 6ID nung binutas yung sa northern side ng Ramos Highway. Kasi nung nakuha yung Matanog, nung nakuha yung boundary ng Matanog, nahati yung attention ng ng mga MI sa Sarmiento eh. Dati hirap na hirap doon yung 3rd Marine Brigade tsaka mga taga 6ID, hindi makapasok kasi ang front na hinaharap lang nila doon lang eh. Doon lang sa southern side ng nung nakita nilang may isang brigade dito, mas malakas pa na 3 battalions, nagati-hati sila. Kaya napabilis yung makuha yung Sarmiento nun. So, ang doon, ang natutunan talaga namin is, sa ganung, may conventional pa rin talaga. Sa ganung sistema na establish yung kalaban na naka-encamp sila. Talagang conventional approach pa rin ang nangyayari talaga. Combined arms talaga. Kung hindi gumamit si General Dosyo ng air, tsaka ng artillery, tsaka ng armor, kung ground troops lang na bara-bara lang, tapos wala siyang concept of operations niya, wala siyang concept of anong maneuver niya, siguro malala yung mangyayari, hindi ganun kabilis.